Ito na nga mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon, ang ating pag-uusapan ay patungkol nga dito sa bunsong anak ni former President Rodrigo Roa Duterte na nanghihimasok at sumasawsaw sa politika. Oo, alam niyo mga kababayan, ito hindi ako naninira, hindi ako nang babash. Ngunit hindi po natin maiwasan na makapag-react po tayo. Bakit? Sa murang edad ni Kitty Duterte ay talaga namang mababash po talaga siya. Bakit? May comment kasi si Kitty Duterte na kung saan ang sabi niya, zero budget for PhilHealth and Malasakit Center. Sabi niya, heartbroken daw. Para sa akin pagdating sa usaping politika, dapat hindi na siya manghihimasok. Bakit? Wala pa sa kanyang vocabulary ang patungkol sa politics. Pangalawa, wala naman, hindi din tayo tawag dito, hindi naman lingid sa ating kaalaman na may alam siya sa politika kasi yung kapatid niya, tatay niya, politician. Ang problema lang kasi, sa murang edad mo dapat mag-focus ka sa pag-aral mo. Sa murang edad mo, mag-ano ka, tawag dito, mag-focus ka sa pagiging ikaw. Huwag ka na makisaw-saw sa politika. Alam mo kung bakit, Kitty Duterte, hindi kita binabash. Kaming mga ordinaryong Pilipino, taas noo kaming maglalakad kahit saan. Hindi namin ikakahiya ang aming mukha, ang aming lahi, at ang aming buhay bilang Pilipino. Pero ikaw, matagal ka nang naglakad na walang ulo. Bakit? Hindi ka ba nahiya? Ang tatay mo halos mamamatay na sa kahihiyan sa nangyari sa kapatid mong si Sarah. Hindi ka rin ba nahihiya na ang tatay mo makukulong na sa ginawang kalukuhan ng angkan ninyo? Di ba? Kami, Kitty, sa totoo lang, Kitty Duterte, kuting ang tawag dito. Sa totoo lang, kuting, ako, hindi naman ako mayaman, ordinaryong Pilipino lang ako. Pero ako nakakatulog akong mabuti. 'Di ba? Nakakahinga akong mabuti. At higit sa lahat, kaya kong ipagmayabang kung anong meron akong naipundar sa sarili ko. Pero ikaw, kaya mo bang ipagyabang kung anong meron ka ngayon? Hindi mo ba naisip na ang reaksyon ng taong bayan, ang reaksyon ng taong bayan, kaya ka lang naman nagkaganyan kasi yung tatay mo presidente. Pero ano bang ginawa ng tatay mo? Koneksyon sa pogo, koneksyon sa droga, koneksyon sa krimen. Di ba nakakahiya? At totoo lang, dapat hindi ka na sumausaw eh. Kaso lang mga kababayan, mga loyalista, sumasawsaw pa itong kuting na to eh. Kung noon tinatawag ng pamilyang Duterte or Duterte administration si Leni Lutang, mas lutang itong si Kuting Duterte. Bakit? Wala kang kaalam-alam, nakikisawsaw ka. Diba? Nga ako sa'yo, manahimik ka na lang mag-focus ka sa pag-aaral mo. Baka sakali ikaw lang sa lahat ng anak ni Digong ang matino. Diba? Kasi lahat ng anak ni Digong hindi matino. Mula kay Sara, kay Pulong, kay Basti, lahat sila pareho. Si Pulong ganun din, kurap. Si Sara ganun din, kawatan. Si Basti ganun din, adik. Baka ikaw susunod ka rin. Naku po. Huwag ka nang sumausaw sa politika. Kaya ka nababash. Actually, Kitty ito ang masasabi ko. Advice ko lang sa'yo bilang, actually mas matanda ako sa'yo. Ito lang masabi ko, mag-focus ka na lang sa pag-aral. Alam mo, ako sa totoo lang, huwag ka magalit sa akin, okay? Magalit sa akin mga DDS. Ako sa totoo lang, pango ang ilong ko, pero kaya kong ipagyabang taas noo. Na pango ako. Aanhin ko yung matangos ang ilong ko kung galing naman sa droga ang pinagawa. Aanhin ko kung matangos ang ilong ko kung galing naman sa nakaw ang paggawa, ang pinanggawa. Di ba? Sa totoo lang, nakakahiya. Huwag ka nang sumali, Kuting. Huwag ka nang sumali. Sa totoo lang, nakakahiya. Kaya tignan mo yung mga nagko-comment sa'yo sa comment section. Kaya tignan mo yung mga nagre-react patungkol sa comment mong yan. Zero budget na for PhilHealth and Malasakit Center. Sa totoo lang, huwag ka nang sumausaw.
Alam mo ba kung anong katotohanan dyan sa PhilHealth? Kung bakit na zero budget yan? Meron ngang pondo ang PhilHealth. Ang nangyari, ninanakaw lang ng politisyan. Merong pondo ang PhilHealth. Anong nangyari? Inutos ng tatay mong si Digong sa DOH secretary na si Duque na ilipat ang laman ng DOH para sa COVID facilities, sa COVID utensils at kung ano-ano pa. Para ipambili daw ng gamit at bakuna sa COVID. Na ang lahat naman ng gamit at bakuna sa COVID na pinambili nila sa pondo ng DOH noon ni Administrasyong Duterte, puro substandard. Merong face mask, pagsuot mo putol. Merong PPE, pagsuot mo punit. Yeah? Tapos alam nyo ba kung gaano kamahal yung mga PPE? Diba? Hindi mo kasi alam. Huwag ka na mag-react patungkol sa budget ng PhilHealth. May budget nga na nakawin lang din naman ng mga politician. O, isa pa yung malasakit center na yan. Pinipili lang din ang maka-avail. Yeah? Huwag ka na mag-react, Kitty. Mag-aral ka na lang mabuti. Na hope, ikaw na lang yung pag-asa ng mga Duterte na matino. Kasi halos lahat ng mga kapatid mo, puro bulakbul ang utak. Kakahiya. Sa totoo lang, Kitty, huwag ka nang sumali sa ganyan. Kaya mga kababayan, sumausaw. Akala mo naman may alam. Diyos ko po. Wala ka pang napatunayan sa sarili mo, Kitty. Yun lang. Wala ka pang napatunayan sa sarili mo. Aral ka muna. Huwag ka nang sumausaw. Tignan mo sa post mong yan, tignan mo yung mga nagko-comment dyan, pinagtatawanan ka, nilalait ka. Diba? Kasi kami, bilang ordinaryong tao, hindi namin ikakahiya na maglakad kami taas noo, kahit pango kami. Anhin namin yung matangos ang ilong, kung galing naman sa droga at nakaw ang pinanggawa. Diba? Aanhin namin yung karangyaan na buhay. Diba? Kung hindi naman masaya ang pamilya. Di bali nang tumira ako sa maliit na kwarto, barong-barong at nangupahan lang ako. Bakit? Masaya naman ako sa buhay. Kayo, nasa mansyon kayo nakatira, may pera kayo, may yaman kayo. Ang problema, nagkakasundo ba kayo magkakapatid? Nagkakasundo ba kayo buong pamilya? Hindi. Di ba? Huwag ka na sumausaw, mababash ka lang. Wala kang alam, mag-aral ka muna. Hope na hindi mo gayahin ang mga kapatid mong panganay. Actually, ikaw ang bunso, dapat ikaw yung matino eh. Pero hindi lang namin sure. Kung baka isa ka rin, ako po. Good luck. Kaya Kitty, wag ka nang wag ka nang makisawsaw sa isyong politika, wala kang alam, mababash ka lang. Ako bilang vlogger, hindi ako nang babash sa'yo, pero isa lang masasabi ko. Masaya kami sa buhay namin kung anong meron kami. Taas noo kong ipagsigawan na pango man ako. Kontento ako sa itsura ko. Aanhin ko yung matangos ang ilong ko. Maganda ang baba ko kung dugo mo lang naman ang totoo. Na actually, pag niritoki ka, dugo mo lang talaga original dyan. Yung balat mo, yung itsura mo, peke na yan. Kaya, yun lang, akin mga kababayan. Sa totoo lang, tayo mga ordinaryong Pilipino, taas doon ko talaga yung pagmayabang. Pango man ako sa inyong paningin. At least, di ba? Hindi ako nagnakaw at hindi galing sa illegal ang pinanggawa. Di ba? Ano yung gawa yung mukha? Di ba? Gawa yung mukha, gawa yung ilong. Tapos yung tatay makukulong, patay. Yung kapatid mai-impeach. So yun lang mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. At i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and see you next vlog. God first. Thank you.